sino ang ipagkakanulo ni Saldico. Simula pa lamang ho ito para si Yus, wala naman siyang choice eh. Either ilaglag niya, idiin niya yung sarili niya, o magsabi siya ng totoo, redemption, baka sakaling mabawasan ang ngit-ngit, galit at hinagpis ng mamamayang Pilipino sa kanya kay Zaldico. Tayo dito sa revelation ni Zaldico sa sulat niya kay Bongbong Marcos 2023, 100 billion yung kanyang insertion ni Bongbong. Sabi ni Zaldico, 2024, another 100 billion ang insertion ni Bongbong Marcos. 2025, another 100 billion. Ito ninyo. No? So sino ang ipagkakanulo ni Zaldico? Let me just take you back. Ito po yung research ng ating mga volunteer staff. Ito po yung sulat, yung linalaman ng sulat. Tatandaan ninyo, ni Zaldico noong February 2025, last year, kay Bongbong Marcos. Ito po yung linabas niya sa kanyang pahina, sa kanyang FB page ni Zaldico. Yung kanyang sulat, yung kanyang love letter ni Zaldico kay BBM. Alam mo ninyo, nakakatuwa na kung totoong nahuli si Zaldico, tsaka na natin mamaya, talakayin natin kung totoo o hindi. Kung totoong nahuli si Zaldico, mainam po iyon. Bakit? Para mabigyan siya ng pagkakataong pumili. Sino ba ang isasalba mo? Sarili mo o yung mga taong pinoprotektahan mo hanggang sa ngayon? O panahon na ba na ipagkakanulo mo pagdating mo dito sa Pilipinas, rektahan na, tuturo, ingunguso, ilalaglag, ipagkakanulo mo na ba? Officially, formally, dito sa Pilipinas si Bongbong Marcos. Ipagkakanulo mo na ba si Martin Romualdez? Itong taong ito dapat mag-iingat. O ang ipagkakanulo mo si dating Senate President Chis Escudero. Paano ho nasama si Chis Escudero dito sa mix na ito, sa haluang ito? Sapagkat matatandaan ho ninyo, yung kanyang liham kay Bongbong Marcos, yung sulat ni Zaldico kay Bongbong Marcos, noong February 2025, ang kanya, binuksan po niya yung liham Dear Mr. President, by the time this letter reaches Your Excellency's desk, I will be in the United States for a much delayed check-up. Alam mo naman ho ninyo yung mga rascals, pag naiipit na, ang laging ini-invoke niya, may sakit ako. Kinakailangan kong umalis for health reason. Long overdue check-up. Ganyan din po itong si Zaldico. Kanya nga, di ba, lagi kong sinasabi, kahit na meron na siya mga pahiwatig at pahayag ng araw, hindi po santo ito. Hindi po santo ito. Isa ito sa dapat panagutin to the full extent of the law kung paano niya at nung kanyang mga kasama sinalaula yung ating national budget at yung ating flood control funds. Now, dito po sa kanyang sulat, binanggit na naman ni Zaldico. Na po ako natutuwa kung totoo Kung totoo. Kung totoong siya ay naaresto diyan sa Prague. Sapagkat kung siya'y mauuwi dito, caveat lamang babala lamang, kahit po nahuli si Zaldico, kung assuming talaga siya'y nahuli, wala pong extradition sa pagitan ng bansang Czech at ng Pilipinas. Yung Prague po at Pilipinas, wala pong extradition yan. So yung inaasahan ng iba na, hindi ma-extradite yan. Wala pong extradition. Bakit confident? The Filipina Traveler, maraming salamat sa iyong panonood. At the Filipina Travelers. So wala pong extradition. Now, saan lumalabas yung sinasabing pauwiin siya? Pag wala pong extradition, maaari pong pauwiin ang isang Pilipino dito sa Pilipinas, pabalik ng Pilipinas, gamit ang isa na namang bihikulo. Ano po yun? Deportation. So kung hindi po extradition, pwedeng deportation. Deportation kapag holder ka ng Philippine passport, kinansila yung iyong passport, o kaya ito ay expired na, o ikay pumasok sa isang lugar na wala kang visa at holder ka ng Philippine passport, hindi ka kinakailangang i-extradite, bagkus agad-agad pwede kang i-deport. Ito po ngayon yung kaso ni Zaldico. Kaya lang ang tanong dito, hindi ba't ipinababalita na rin ng pamahalaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos that Zaldico is a holder of a Portugal passport. May Portugal passport siya, yung Portuguese passport si Zaldico. So, saan ba ang Portugal? Ang Portugal ho ay bahagi ng European Union, EU. Sa EU, alam ho ninyo, para lang po sa riwain natin, pagka holder ka ng European Union passport,
Train lang mo sinasakit do, wala na, borderless na sila. Hindi ka nasisitahin ng mga immigration officers sa mga border or sa mga entry. Basta't holder ka ng European passport. Assuming si Zaldico ay holder nga ng passport na inisyu ng bansang Portugal, walang dahilan siya'y harangin sa kahit na anong border or territorial boundary ng kahit ano sa mga European states na miyembro ng EU. Kaya hindi pa humalinaw kung si Zaldico ba ay talagang naaresto o ito pong balitang ito, malaki ito, talaga naman, o balita ba ito para pagtakpan. Ang sablay at palpak nag-engranding produksyon ng maletagang ni Congresswoman Luistro dyan sa mababang kapulungan. Pag ipagkakanulo ni Zaldico, marami pong salamat sa halos 3,500 live viewers natin dito sa aking Magic Eye. Ulitin ko, ako po'y humihiling, yung mga nasa Facebook, bukod po sa pag-comment, pag-like, pag-react, pag-follow, sana ho'y mag-share din kayo para makalabas tayo sa shadow ban nila. Ganon din yung nasa YouTube, please, pakiusap, humihiling po ako, patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share, at mag-subscribe para po makalabas tayo dyan sa ginagawang shadow ban ng Marcos Jr. Administration pala o kaya substandard. Maganda po ito sapagkat natatabunan yung kanilang grand production. Ano po yan? Yung huwad, yung house show, yung peke, yung fake impeachment, using fake star witness dyan po sa mababang kapulungan. Ano? So, ito pong sulat na ito, binanggit niya, in late November, binanggit daw ho niya, again, magandang balita, Yusek Adrian Bersamin. Lumalabas na naman muli yung mga pangalang ito. Baka ho nakakalimutan nyo na, huwag nating kakalimutan. In late November, sinabi ni Zaldico kay Yusek Adrian Bersamin at kay Secretary Mina Pangandaman, kanino pa? At kay Yusek Jojo Cadiz. No, yun. Anong sinabi niya? Na meron daw 100 billion pesos insertion si Bongbong Marcos. Kaya po maganda ito eh. Yung balitang nahuli si Zaldico, balik po, back to you BBM, agad ang storya. Back to you Malacanang ang naratibo. Ilayo po muna natin dito sa squid tactic po na ginagawa nila. Ginugulo, sadyang pinapadilim ang malinaw na usapan kung sino ang may pananagutan. Trilyong piso po ito. Trilyong pisong halaga ng pinagnanakaw sa ilalim po ng liderato ng 4 na taon na kanyang panunungkulan bilang presidente. So binanggit kay Adrian Bersamin, kay Mina Pangandaman, kay Yusek Jojo Cadiz na meron pong 100 billion insertion ang tanggapan ni Bongbong Marcos. No? At ang sinabi ni Mina Pangandaman, huwag mo nang pakialaman yan. Ang instruction ni Bongbong sa akin, kay Mina Pangandaman, to proceed. Huwag mong pakialaman yung 100 billion ni Presidente Marcos, ituloy mo yan. Yan ang mensahe ni Mina Pangandaman kay Zaldico. Tanong, sino ang ipagkakanulo ni Zaldico? Simula pa lamang ho ito si Yusek Adrian Bersamin ba na meron ding inisyu or in-execute na affidavit? Narinig naman natin yan kay Congressman Leandro Lian Lebiste na meron ng ready at anytime maaring ilabas yung affidavit ni Yusek Adrian Bersamin. Baka ito na ang hinihintay na pagkakataon at panahon ng mamamayang Pilipino na maobliga, lumantad at maglahat ng kanyang nalalaman itong si Adrian Bersamin. Binanggit muli si Mina Pangandaman. Si Mina Pangandaman, huwag niyong kalilimutan, yung DBM Secretary kung saan ay laganap ang kurakot at korupsyon sa budget at pera nating mga Pilipino. Si Yusek Jojo Cadiz ng DOJ. Kilala ko rin ito, subalit siya ay kasali sa sulat ni Zaldico kay Bongbong Marcos. No? At ito'y sinasabi sa liham ni Zaldico kay Bongbong Marcos na ang kanyang tanggapan ni Bongbong Marcos yung taong 2023. 2023 atraso kayo ng kaunti 100 billion na ang alokasyon ni Bongbong Marcos mula sa budget. 100 billion noong 2023. Sinabi pa detalyado, 75 billion inilagay sa program appropriation. Alam ni Zaldico ito mga kababayan dahil siya yung chairman ng appropriation. Remember yung tandem nila ni Tambaloslos
ni Martin Romualdez. Tandem sila. So yung 100 billion ng 2023 ni Bongbong, 75 billion inilagay sa program at yung 25 billion dito sa liham ni Saldico inilagak sa ilalim ni SAP. Sino yung SAP? Yung Special Assistant to the President. Ito raw po ay instruction ni Bongbong kay Martin Romualdez nung sila'y biumahe noong 2022. Detalyado yung sulat ni Saldico. Kaya saka kung sana ay talagang nadakip siya. Sana. Para wala naman siyang choice . Either ilaglag niya, idiin niya yung sarili niya, o magsabi siya ng totoo, redemption, baka sakaling mabawasan ang ngit-ngit, galit at hinagpis ng mamamayang Pilipino sa kanya kay Saldico at ipagkanulunan niya lahat ng nagnakaw at nakinabang sa pera nating mga Pilipino. Binanggit din niya noong 2024. 2024, another 100 billion. 100 billion na naman ang insertion ni Bongbong Marcos. Kaya hindi ba't nakakatuwa kung sino yung nag-anunsyo na si Saldico daw ay naaresto na, whether ito'y parte ng propaganda nila o panliling lang. Ang hangad natin, ang hangad ko, sana totoo. Lang sa ganon, mailabas na ni Saldico muli yung lahat ng kanyang detalyadong nalalaman. So dito, 2023, 100 billion kay Bongbong Marcos insertion. 2024, another 100 billion kay Bongbong Marcos insertion. 2025 budget, ito matindi ito. Ang 2025 budget, ang sinasabi rito ay another 100 billion na naman. 100 billion na naman kay Bongbong Marcos. Kaya yung nag-anunsyo na arestado si Saldico, baka hindi na naman niya alam kung ano yung kanyang inaanunsyo at hindi naman sila ang nakaaresto kung totoo ito, si Saldico ay nasa kote ng mga opisyal diyan sa Prague, sa Czech Republic. Hindi po, wala pong pinakapakialam ang ating pambansang pulisya, ang ating immigration, ang ating other law enforcement unit. Wala. Siguro gusto lang mauna without really understanding. Mabuti yun, the implication ng pagkakaaresto kung totoo ni Saldico. Again, sa mga kakapasok lamang, why do we have a reservation kung totoo na naaresto yung pagkakaaresto kay Saldico? Balik tanaw lamang po tayo kasi nga ho, di ba sinasabi mismo ng pamahalaan na si Saldico ay has sought refuge sa Portugal. Siya ay meron ng Portuguese passport at hindi na siya pwedeng basta-basta aarestuhin anywhere within the European Union member states sapagkat yun na po ang kanyang passport. Kaya tayo may reservation. However, assuming totoo yan, may isang problema, wala pong extradition sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Czech o yung Czech Republic. Anong pamamaraan para maiuwi siya dito? Deportation. On the premise and on the assumption that he is still a holder or holding at the time of his arrest, an expired or canceled Philippine passport, meaning wala siyang travel document. Punta na po tayo dito sa revelation ni Saldico sa sulat niya kay Bongbong Marcos. 2023, 100 billion yung kanyang insertion ni Bongbong. Sabi ni Saldico, 2024, another 100 billion ang insertion ni Bongbong Marcos. 2025, another 100 billion. Ito ngayon, may isang player. Tatandaan ninyo, pagdating daw ng Mayo, kakasuhan si Martin Romualdez at si Chis Escudero. Yung dating speaker, si Tambaloslos, at yung dating Senate President, si Chis Escudero. Pwede siyang pumasok dito sa mga personalidad na ipagkakanulo ni Saldico. Si Senator Chis Escudero. Bakit? Sa kanyang liham kay Bongbong Marcos, patungkol sa 2025, malinaw dito na gusto raw ni Chis Escudero, malinaw po ito, liham ito ni Saldico kay Bongbong Marcos. Si Chis Escudero gusto raw ng 200 bilyon piso allocation para sa Senado. 200 billion ang hinihingi ni Chis Escudero kay Martin Romualdez at kay Saldico ayon sa liham ni Saldico kay Bongbong Marcos. Kaya si Chis Escudero, malamang ito hindi na rin makatulog ito ngayon nung nabalitaang arestado si Saldico. Bagamat sila ay magkababayan, malinaw. Dito sa liham ni Saldico kay Bongbong Marcos, laglag si former Senate President Chis Escudero. Bukod pa roon,
sinabi pa rito na yung 2025 budget, ipinilit ni Chis Escudero na magkaroon ng 150 billion. Mga kababayan, sa hirap ng buhay natin, tayo barya-barya lang mag-uusap eh. Hirap na hirap tayo eh. Itong mga ito, 150 billion ang ipinipilit ni Chis Escudero na ilagay sa program funds. Again, sinong may sabi? Si Saldico. Marami pong salamat sa almost 4,500 live viewers natin dito po sa aking Magic Eye. Liting ko, ako ho ay aktibong nangangampanya. Yung mga nasa Facebook, patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Importante yung share, makalabas tayo sa shadow ban nila at mag-follow. Ganon din po yung nasa YouTube. Pakiusap ko, palakasin natin yung ating pahina just in case ma-influensya nila si Meta, i-take down yung ating FB page. Palakasin po natin ang ating YouTube para hindi po kayo maligaw. Lagi tayong nagkakaugnayan. Patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-react, mag-comment, at mag-subscribe. So si Chis, tinuturo niya 150 billion sa program funds. At ang sabi pa niya ni Saldico, yung 2025, hindi ba nagsampa kami ng petition sa Korte Suprema na hanggang ngayon ay hindi pa inaaksyonan? Yung 145 billion ay direktang inilagak sa DPWH. O, sino yung DPWH? Kaya maganda kung talagang na-arrest itong Saldico para ipagkanulunan niya. DPWH. Sino yan? Si Manny Bonoan. Si Manny Bonoan, nandyan lang yan. Palaro-laro ng golf. Wala naman akong personal sa kanya. Kaya lang, napakalaki ng atraso mo sa sambayan ng Pilipino. Kinuha ninyo yung perang dapat sana ay pang-implement ng mga infrastruktura na magbibigay ginhawa sa ordinaryong mamamayan. Manny Bonoan, dati kang kalihim ng DPWH, yung mga lugar na hindi dapat bahain, baha pa rin hanggang ngayon. You are already at the sunset of your life. Sana naman makonsensya ka sa mga pinahirapan mo dahil lamang sa katakawan mo sa pera. So inilagak sa DPWH dahil nga iniutos ni Chis Escudero. Kaya delikado si Chis Escudero rito. Titingnan po niyo yung direksyon. Sinabi na sa May ay kakasuhan na si Martin at si Chis Escudero. And then yung timing na biglang nahuli umano si Saldico. Ito po, wag kayong magpapalinlang. This could be a part of a bigger scheme para po lituhin at maabsuelto si Bongbong Marcos. Pero dito sa sulat ni Saldico mismo kay Bongbong Marcos, hindi maaring itanggi ni Bongbong na meron siyang 100 billion pesos insertion noong 2023 budget, 2024 budget at 2025 budget. Nabanggit muli si Mina Pangandaman na sinasabi ni Saldico, inutusan niya si Mina Pangandaman, banggitin mo naman sa Malacanang, meaning kay Bongbong Marcos na mayroong banta. Nagbanta pa si Chis Escudero. Sabi ni Ako Bicol, si Ako Bukol, party list, si Saldico. Nagbanta pa si Chis Escudero na iipitin niya yung budget. Imagine mo, Senate President ka, nung hindi binibigay yung gusto mo na 150 billion na pondo at pinalalagak mo yung 145 billion sa DPWH, na nagbabanta pa na iipitin yung budget. Di naman yung personal budget yan eh. Budget nating mga Pilipino yan eh. So, anong sagot ni Mina? Sabi ni Mina kay Saldico, ang tugon ni Bongbong Marcos, don't ever think about it. Ano ibig sabihin nun? Huwag mong pakialaman yung 100 billion allocation or insertion ng tanggapan ng Pangulo. Mabigat, So, walang magawa ngayon si Saldico. Bakit? Sabi nga niya ang utos ng hari hindi dapat mabali. So sunod siya. Kahit na may struggle siya kay Chis Escudero. So, bananggit ulit, Mina Pangandaman, Adrian Bersamin, Jojo Cadiz. Dito sa kwento ni Saldico, syempre siya bida na siya ay nagmamalasakit na hindi rin pwedeng gawin sa 2025 budget yan dahil nga lolobo ng higit yung budget ng DPWH pag binangga mo sa budget ng education sector. Again, this is the bone of our contention in the petition that we have filed and still pending unacted before the Honorable Supreme Court. Yung ating pong pag-oppose dyan sa criminal, unconstitutional, immoral, invalid, unlawful 2025 national budget. Dahil higit pong mas malaki ang pondo ng infrastructure or DPWH over that of the education sector. So, nagsumbong siya
Binanggit niya kay Adrian Bersamin. Ang sabi nung Adrian Bersamin, yan, yung mga nakakaalam, yung mga close dito sa mga ito, may date pa eh, mahirap gumawa ho ng gawagawang letter kung ito'y invento. December 6, 2024, yung sa 100 billion listahan ng tanggapan ni Bongbong Marcos na sinumite ni Adrian Bersamin, tinanong niya raw si Adrian Bersamin, ito ba'y talaga'y galing kay Bongbong Marcos? Ang tugon ng Adrian Bersamin, yan ang instruction sa akin. At yung listahang hawak mo, Saldico, kinuha yan ni Bongbong Marcos mula sa kanyang brown leather bag. Kumpleto yung description eh. Ito po'y base sa sulat ni Saldico ha. At sinabi ni Saldico, pamilyar naman siya. Dahil meron silang close working relationship ni Bongbong Marcos, alam niya. Pag sinabing brown leather bag, yun daw yung tangan-tangan lagi ng kanyang presidente ni Bongbong Marcos. At yung kwento ni Adrian Bersamin, wala siyang magawa kundi paniwalaan. Bakit? Mahirap naman mag-imbento na galing sa brown leather bag. Nakikita ni Saldico na may leather bag na hindi binibitawan si Bongbong Marcos. Ano? So, lumalalim yung kwento. Kaya nakakatuwa kung totoo na arestado si Saldico. Batiin lamang po natin ito. Mapapanagot na natin lahat ng pangalang binanggit niya, lalong-lalo na itong si Bongbong Marcos. Detalyado po, yung mga project daw po, binanggit niya kay Adrian Bersamin, yung rack netting, yung mga safety devices, ito raw po yung mga seryosong anomalya. Disallowed daw ito noong 2024. Sabi ni Saldico, bakit? Ito yung mga seryosong anomalya. Subalit, wala siyang magawa. Ang sabi raw ni Bongbong Marcos kay Adrian Bersamin, huwag mong pakialaman ang budget ng Office of the President. Proceed! Talagang pag-utos ng hari, hindi pwedeng bawiin. Ngayon, tingnan natin, bakit ipagkakanulo, dahil dito 2 piso, meron kang low utilization rate. Sayang. Imbis na ibigay mo sa ibang ahensya, ibang departamento na mas mabilis gumamit ng kanilang pondo, ito'y babalik lamang sa general fund pagkatapos ng 1 taon. Kaya, ang sabi ni Chis Escudero, ayon kay Saldico, bawasan mo. Talagang dapat sagutin ito ni Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero, bawasan mo ng 10 bilyon ang budget ng DepEd na nakalaan para sa computerization program. Ayan linaw-linaw, si Chis Escudero nag-utos kay Saldico. Bawasan mo ng 10 bilyon yung pondo ng DepEd na nakalaan para sa computerization program. Ang ayaw daw ng House, dahil daw gusto nila malagay ito sa school buildings. Tatandaan ninyo mga kababayan as we do this live podcast tonight, meron pang kulang na 165,000 classrooms sa buong Pilipinas. 165,000. So, ang isa sa mga tinuturong dahilan kung bakit po meron tayong backlog na 165,000 classrooms, dahil daw binawasan ni Chis Escudero ng 10 billion yung pondo ng ahensya na dapat sana'y inilagak sa school buildings. So malinaw dito, ang inilaglag na rito, ang ipinagkanulo ni Saldico ay si Chis Escudero. Ito pa mabigat mga kababayan, yung mga kasama natin na nagmumula sa health sector at yung mga professional, yung mga doctors, nurses, medtech, lahat po kayo, pati yung mga naka-enroll sa PhilHealth. Basahin ko po ito as isa. Sabi ng liham ni Saldico papunta kay Bongbong Marcos, it was also upon Senate President Xi's suggestion that the 74 billion subsidy for PhilHealth be scrapped. Tatandaan nyo noong 2025, zero allocation ng PhilHealth. Zero. Initially, may 74 billion na allocation doon sa recommendation sa NEP. Pero nga nung pagkatapos ng BISCAM, noong 2025, zero ang naging pondo ng PhilHealth. Ang sinasabi ni Saldico, kaya naging zero yung subsidy ng PhilHealth from 74 billion pesos dahil ipinag-utos ito ni Chis Escudero. So maging maingat po kayo, this could be all part of the ploy and drama at grand production na naman ng Marcos Jr. administration. Timing, tingnan ninyo yung timing, nag-anunsyo, by May, masasampahan na ng kaso si Martin Tambaloslos Romualdez at si Chis Escudero. Sinabi po nila yan Ngayon, yung timing, kalagitnaan ng buwan ng Abril, na aresto umano si Saldico. Pero ang dami nagme-message dito na mula taga
Europe, wala naman daw balita doon. Ano? Si Michael Mix Vlogs, kawawang bayang Pilipinas, hinuhubaran ng kayamanan. Si G. Salatar, grabe 74 billion, ang dami sana ang magamot na may mga sakit. Marami sana ang naligtas. Ang tinuturo, bakit zero budget ang PhilHealth last year? From initial 74 billion proposal, pinatanggal ni Chis Escudero, ito'y ayon kay Zaldico. Ano, talagang mabigat lalo na ho ngayon, di ba? Tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. At ang halaga po ng piso, base po ito sa ating PSA, yung Philippine Statistics Authority, yung halaga raw po ng piso ngayon ay 75 centavos na lang. Ano po naging basehan nila o yung benchmark nila? Bakit sasabing yung piso natin, ang kasalukuyang halaga ay 75 centavos na lang? Ang ginamit pa nga ho nilang comparison or panukat ay yung kung iahambing mo, kung bibili ka nung mga pangunahing produkto nung taong 2018. 2018 is 8 years ago. So kung ang basehan natin ng presyo ng piso ngayon ay 75 centavos na lamang, dahil sa presyong noong 2018, lalo na ngayon, magkano na lang ang halaga ng piso? So yun nga, ang itinuturo bakit zero budget ang PhilHealth last year, ayon kay Zaldico, dahil tinatanggal ni Chis Escudero. No? So malinaw yan. Ito pa maganda. Mahaba po yung sulat niya. Pinili ko na lang ho yung mga sa tingin ko yung mahalaga. Mahalaga po lahat ito. Meron ding binanggit yung patungkol naman sa Philippine National Police. PNP ho ito PNP. Yung dating hepe ng PNP ay nag-requests ng 500 million confidential or intelligence fund allocation. To be fair, pinangalanan naman sa sulat ni Saldi, papunta kay Bongbong Marcos, ang hepe po noon ay si Chief PNP Marbil. Hindi ko alam yung pangalan ni Marbil So, nag-request ng 500 million. Ang sabi ni Saldi ko, ito po ay mabe-verify sa mga concerned agency. Ngayon, ang alam nila ay meron ng 500 million ng PNP. Yung mga kabaro natin pulis dyan, para alam ninyo, kayo yung nasa forefront ng law enforcement at pagtutugi sa mga masasamang loob. Wag na ninyong ibigyan ng seguridad yung mga nabubuhay sa buwis, ninanakaw na buwis nating mga Pilipino. Yung hepe nyo that time, si Marbil, nag-request 500 million na meron daw zero rebate. Alam daw din ito ni Adrian Bersamin. Nagkita si PNP Chief Marbil at si Speaker Martin Tambaluslos. Tinanong ni Marbil si Martin Romualdez patungkol sa intelligence funds. Ang sabi sa kanya ni si Martin Romualdez, yung kanyang CFIF, meaning Confidential Fund / Intelligence Funds, ay magmumula sa tanggapan ng Pangulo at ng tanggapan ng Executive Secretary. Kasi nga, kaladkad si Yusek Adrian Bersamin sumagot si PNP Chief Marbil that time. Wala silang binibigay. Ako ang nagbibigay sa kanila. Mantakin mo, yung hepe ng PNP ang nagbibigay sa OP, sa tanggapan ng Pangulo at tanggapan ng Executive Secretary. Maganda kung totoo na nahuli at pauuwiin si Zaldico para maibulgar na ipagkanulo niya na lahat ito. No? But now, sabi pa nito, sabi ni Zaldico ito magandang marinig uli ito ni John B. Cremulya. Sabi sa liham ni Zaldico kay Bongbong Marcos, but now, General Marbil, the House of Representatives, and I, referring to himself, si Zaldico, are being maligned by SILG Remulla in a recent press briefing. So dito makikita mo, may hinagpis din siya kay John B. Cremulya, kay Interior Secretary John B. Cremulya. Maraming revelation dito, pati na yung issue sa Regions 9, 10, and 11. No? Mindanao kasi ito Regions 9, 10, and 11. No? Dito naman, merong 120 billion, mga kababayan natin sa Mindanao, may 120 billion insertion daw ang mababang kapulungan. At ito'y ipinadaan kay Manny Bonoan. Ang sabi ni Manny Bonoan, nakialam si Leo Magno. Kilala niyo yan dyan sa Davao. Si Leo Magno. Sabi ni Manny Bonoan, talaga itong si Manny Bonoan, nakuha pa nito maglaro-laro ng golf Ito maraming pananagutan sa ating mga Pilipino ito Sabi ni Manny Bonoan, si Leo Magno nagpunta sa kanyang tanggapan sa DPWH at tinatanong
yung mga allocation for Region 9, 10, and 11. No? Region 9, 10, and 11. Sabi ni Manny Bonoan, tumanggi siya. Tapang, ano? Sabi ni Manny Bonoan. Tumanggi siya doon sa gusto ni Leo Magno na makialam doon sa mga pondo para sa Regions 9, 10, and 11. Subalit, sabi ng sulat ni Saldico kay Bongbong Marcos, kahit na tumanggi si Manny Bonoan, nagbanta si Leo Magno. Ba, nakuha pa magbanta nito? Matapang din pala ito, na siya ay gagawa ng problema. Ang eksaktong term, Leo Magno threatened to cause trouble. In short, this is Saldico speaking, in short, Leo Magno said he will make a mess of the bidding. Imagine niyo kung paano